mga ka-senior, I'm excited today because for the very first time, we are visiting the historic city of Marawi and the beautiful province of Lanao del Sur. First time natin yun, so pupuntahan natin yung center ng Maranao Culture and Heritage. And also, ito rin yung naging sentro ng nangyaring siege noong 2017. So pupuntahan din natin yung Ground Zero at iba pang mga structure na nasira during that war. So with that, tara na at samahan niyo ako at bisitahin natin ang makasaysayang syudad ng Marawi. Let's go! Mag-umpisa lang ang ating tour ng Marawi. Nandito pa tayo sa may Iligan. Kasama natin yung ating mga guys. Kasamahan tayo, mga taga kapsado ng Marawi. Hindi pwede pumunta ng Marawi na wala kayong kasama. So, si Kuya Romel yan. Kung gusto nyong magpasama kayo niya. Si Kuya Anon. Okay, biyahe na tayo. Papuntang Marawi. Tatay ko. Tayo. Okay na kuya. Ready ka na? Ready na tayo. Tumarawi na. Tumarawi na tayo. Thank you Kuya Romel.
finally entering the province of Lanao del Sur. Oh, nandun sila. Oh, nandun sila. Okay. Kasama po natin si Sir. Ano pa pangalan? PCME sa Bantuas. Bantuas. From Lanao Sur Provincial Police Office. Salamat po at sinamahan nyo kami doon sa taas. Pwede pala umakyat. Walang problema. First time ko makarating Basta dito. mga turista, inaano namin dito na mamasyal dito kasi ligtas ngayon ng Lanao Sur, especially Marawi City, ligtas na ngayon. Okay, so Pwede kayo pumasyal dito sa lugar namin, Lanao Sur, Marawi City. Ligtas na ngayon dito. hindi na ano, Hindi na dati nung nangyari noong araw. nung araw. So maraming salamat po at pinahintulutan nyo kami maakyat doon sa taas. At saka napakaganda pala ng view from the top. Maganda talaga. Okay, salamat Po, sir, din. thank you. Okay. So finally, narating na natin itong boundary ng Lanao del Sur at papasok na tayo ng Marawi. Na-meet natin yung nagbabantay na si Police Chief dito, si Daps GB at tayo binalkang pinaka tayo doon. So I'm very happy na sa ating first time na pumasok ng Marawi. Napaka-welcoming ng mga tao. So tulad ng sinabi ni Sir, very safe ang pagpunta dito sa Lanao del Sur at saka sa Marawi. Napakatahimik na, very friendly ang mga tao. Tulad ni Sir. Agusto. Ano to, para hydroelectric power? Oo. So marami pala yan. Yung may bumababa sa Maria Cristina Falls? Hindi, iba pa to. Iba yun. Iba pa to. So marami palang hydroelectric dito. Agus 1, Agus 2, Agus 4, 5, 6, 7. Marami na pala. Oh, yung wala, yung 3. So yung power nyo dito, nanggagaling dito sa mga ganyan. Oo. Sa mga power grid na yan. Oo. At least hindi siya, natural siya. Oo. Hindi siya coal powered. Hindi. So anyway, pasok na tayo sa Tayo ng Sur. Lanao del Sur. Sir, thank you po. Salamat po. Thank you po. Dalikan nila. Madami. Oo.
Ito yung tinatawag nilang Ground Zero. Dito nangyari ang madugong battle or siege of Marawi noong 2017 from March 17 up to October 17. Yung Maote group talagang nakipaglaban, mga 500 sila at inoccupy ang buong area na to. Dito nangyari madudugong pakikipaglaban, yung battle between the Philippine Army at saka yung the Maote group. Nagtagal, 5 buwan din nagtagal at itong nangyari sa lugar na to. Dito sila kumuta. So yung mga bahay na to talagang siran-sira na at hindi na siguro marireconstruct mo pa muli. Sabi kasi medyo malaki magagastos kung bubuin to. Siguro yung mga nakatira, pidili na lang lumipat sa ibang lugar dahil malungkot ang nangyari dito. So ayun lang maalala yung naganap noong 2017. So ngayon, we're very happy na fortunate na nabisita natin yung lugar nito. Isang testimony na kung bakit importante ang katahimikan, ang peace para sa lahat. Para sa mga Pilipino, hindi lang Muslim, Tagalog at lahat ng lahi. Kailangan ipaglaban natin ang peace para sa lahat. So, we just arrived dito sa tinatawag nilang downtown. Ito yung kung saan naganap ang siege of Marawi noong May 17, 2017. Tumagal ng 5 buwan hanggang October. So, nakikita yung mga bahay na yan. Tumaan ng bala. Grabe pala. Lalaking bahay na tumaan. Malimuot yung lugar nito, napakatahimik na ngayon. Dati siguro ito maraming nakatira dito. Yung nagagawa na lang din na siguro binubuhay muli. years na yung nakalimutas. So, ganito pa rin. Ganito pa rin ang lugar na ito. Hindi na lang doon. Tinitira dito sa ating wait na ito. So, para na siyang isang ghost town. Tinamaan din na maraming bala yun dati, no? Sira talaga yan, sir. Sira-sira, pero ngayon medyo na-restore na. Renovate talaga. Islamic Center of Marawi.
nasira to dati. Pero yun, naayos na unti-unti. So, nandito tayo sa tinatawag na Grand Mosque dito sa Marawi, isa sa pinakamalaki, and this is the Islamic Center of Marawi. This was built, yung original structure was built in 1970. Kaso noong 2017, during the Marawi siege, completely destroyed yung mosque. So, makikita nyo, ito yung mga pictures. Yan, no, kung paano sinira. And then, after the Marawi, unti-unting pinagawa uli at pinaayos ang mosque. And then on 2021, na-restore na siya, fully restored at tinan-over na uli sa mga administration ng taga Marawi, ang kanilang pinakasimbolo ng kanilang Islamic religion na narito sa Marawi. So I'm very happy na unti-unti nag-umpisa na ang restoration, hindi lang ng mga mosque, kundi ng Marawi. At ngayon ang Marawi ay isa na sa pinakatahimik na lugar sa buong Pilipinas. O dito sa mosque. Dito namatay yung leader na mautay? Si Private Bayot. Okay. Na nakapasok siya na nag-corner na siya. Tumawag na siya sa CO nila, isalin na sa bomba. Okay. Dito siya na... dito siya. Para nagsakripisyo siya para... Grabe pala nangyari. At yun, Bayot. Okay. Private Bayot. Private Bayot. Siya yung nag-sacrifice yung buhay niya. Wow. Nakuha na yung kaad. I-restore na yung Manila, pero marami pa rin yan. Talagang sirang-sira. Tulad yan. Dito pa rin pala. Grabe pala nangyari talaga. Akalain na dati ito, napakasayang lugar. Ngayon, parang ghost town na siya. Yung bumabalik, pero siguro yung dating saya, katahimikan ng lugar, hindi na nila maan. May sign of light na, may gas station. Nasira din daw to during the siege.
Ito nasira din to. Oo. Bato mosque. Ito yung namatay yung sniper ng Lady Marines. Ah, okay. Pero na-restore na rin siya. Oo. Bato mosque. Mas ko lang tingnan natin. Bago masira yung Ah. labi. Ah, ito yung ano, yung... Anong mosque ito? Ito sir, detail. Ah, okay. Nakalagay yun. Ang dami pala mosque na na-damage. Yes sir. Ito yung Golden Mosque. Grand Mosque. Pero unti-unti naman na-restore, no? Yes sir. Nakatuwa. Ladies dormitory. Kumintang. Anong tawag dito sa ano na to? Kulintang sir. Kulintang. Paano malalaman ng size? May iba-ibang number of. May iba-ibang number of. Mas malaki, mas mababa tunog. Yes sir. Mas maliit, mas mga taas ang tunog. Ito dito mismo talaga sa Marawi, yung Oo. Kulintang. Yes, yes. Anong music na dito sa Marawi? Sample ka nga. Ay, pwede ba? Pwede ka mag-sample. Hindi ako marunong, pero may marunong sa amin, nandyan. Ito, sample ka muna. Ah. Ito ay, Kasama na to eh. Pag magtugtog ka nito, kailangan nandyan yan, sa kaya yon. ayun, magkakatabi siya. Oo, magkakasama na lahat. Langkit. Ito naman yung traditional weaving. Oo, yan yung gumagawa ng mga langkit. Yung Langkit. Parang langkit. Yes sir. So dito traditional may mga weaver pa rin ang nagagawa niyan. Napaka-intricate. Kumbaga sir yung mga gumagawa ng mga gano'n. Napaka-intricate naman. Napakatagal sigurong gawin yan. Yes po sir. Mahirap kasi sir kasi ginagamitan pa ng mga sinuunang Buti, mga kahoy. naipapasa pa ng mga matatanda sa mga kabataan ng paggagawa. Dapat kasi magpatuloy-tuloy kung hindi mawawala yung tradition. Tradition. Ay, may pearl inlay. Ha? Merong perlas, oh. Yes sir. Napaka-intricate naman na pagkakagawa nito. Na pwede nyo. Ay, may mga ano tawag dito? Yes sir. Yung sword. Ito yung yung alam yung yung kay Lapu-Lapu yung Oo. hawak yung Okay. yung espada. Ito siya. Okay. Lapu-lapu. Tapos ito naman sir, ito yung pag may kinakasal sa Muslim, kumbaga ito yung nilalagyan ng pera. Wow. Parang kaban. So napupuno ba ng pera yan? Yes sir. Kumbaga mga 400. 400,000? Yes sir. Ganon kalaki ang ano dito. Oo. Napaka-intricate Tapos yung siguro. iba umabot ng 1,000,000. Ganda pala ang wedding dito. Maganda yan sir. Oo nga eh, kaso malayo pa biyabihin ko sa hindi ko malayo babibit doon. Hindi pwedeng hand carry. Ganda. Saka yung yung detalye na mini kumintang pala kayo. Yung maliit na kulintang sir. Kulintang. Yung mga sample, no? A place where you are happy, diba? Tulad kami yun. Punta kayo. Ito yung mga Torogan houses. Kaya hindi natin makakapunta. Napaka-detalye. Right.
Thank you. Welcome. So, ano to ba? I-picture ko kayo. Anong tawag dito, ate? Gura. Gora. Pero anong tawag dito? Mukha na ba akong taga dito? Oh, Mukha na ba akong datu? gato, mga sulutan. Mukha na ba akong sultan? Bilhin natin to. Parang piano yan. Ang tawag dito? Toto. Tutu. Thank you. Parang view deck. Oo. Kitang-kita mo yung lake. Ang laki na pala dito. Nagano na ba dito? Ang palarong pambansa? Hindi. Last year siguro, sir. Marawi Peace Park. Last week lang nagpaano kami, Dragon Boat. Up. Oh. So ito yung Peace Park na Marawi. Ang laki pala. Park kayo nainggan nyo yung mga bata. Nakakapaglaro din sila. So may encourage yung mga bata na to go into sports. So elevation natin is 690. Meron ako altimeter. So mas mataas pa siya sa Tagaytay. Ang Tagaytay 650 lang eh. May bahay kasi ako sa Tagaytay. So kaya alam ko malamig sa gabi. Kayo ng mga bata para Inshallah, sir. Ongoing pa po yung ano namin. School of Living Traditions. Yun yung Tourism Office. Okay, nandito tayo ngayon sa Rizal Park na Marawi. Dito natin ang Saramano. Laki, oh. So this is very important para mag-ibig mga kabataan ng Marawi to go into sports at ito naman School of Living Traditions na nasa harapan natin para ma-encourage din nyo may salang yung tradisyon at ang kultura ng mga taga-Maranao dito sa Marawi City. So I'm very happy na patuloy ang pagsasalin ng knowledge, ng arts, ng culture ng mga taga-Marawi sa kanilang mga kabataan. Ano naman yung dating mosque ng Bato. Ito na lang yung natira. Yung pinakita natin kanina yun yung bago, but ito yung natira sa lumang Bato mosque. Sinira siya again during the 2017 siege of Marawi. Hawak talaga ng ground zero pa lang. Hanggang dito. Sakto ba sa Lanao Lake. Ang tubig, oh. Ang linis pala. Sarap siguro maligo dito. So, naandito tayo ngayon sa Lake Lanao. Ang elevation natin 680 meters above sea level according sa aking altimeter. This is the second biggest lake in the Philippines after Laguna de Bay. And isa sa mga oldest. Actually, kasama sa 15 ancient lakes sa buong mundo. Nakapaligid sa buong Lanao Lake ang mga tinatawag na Maranao people or people from the lake. Dito sila nakatira. Dito ang sentro ng
Islamic culture, ang Islam dito sa Marawi City. So malawak ito. Ang lawak-lawak nito. So may mga endemic na species ng fishes dito. At ang nakakatuwa dito, unlike sa Laguna de Bay, wala mga fish pen. So mukhang talagang endemic, organic yung mga isang matatakbuhan dito. Tsaka napakalinis ng tubig. Sabi nila pwede daw inumin ng tubig dito. So I'm very happy na finally narating na natin itong napakaganda at breathtaking, beautiful Lanao Lake dito sa Lanao del Sur sa Marawi City. This part, dito tayo galing. Sabi nangyari sa building na to, halos na pulbos. Parang may mga nag-start lang mag-construct, pero karamihan inabandon na yung lugar na to. Malungkot na kasi. Biyaheng iligan, election iligan. Okay, tapos one. Hydroelectric. Ito yung kilometer zero, original reference point of all roads in Mindanao. So finally narating na natin. Kilometer zero. So ito siya sa Marawi City. So ito yung pinakadulo. And from here, you can visit all the places in Mindanao. Kilometer zero.
Narating natin ang Provincial Capital Complex ng Lanao del Sur. Lunchtime dito sa Norhaya Restaurant. Oh, okay pa rin. Ito. Pala pa. Mahang to. Kunti lang muna. Baka hindi kaya. And then chicken. Sabaw. So, sabaw muna. Sarap siya. Chicken. Malapit siya. $10 pesos ka per kilo. Kumakain tayo ng saging naman. 10 pesos per kilo. Grabe, mura na saging dito. Sa Manila, mga pila. Mga 40 sa Manila. Pero sarap na saging, oh. Tama-tama. Hello mga kasenyor, finally we're back here in Iligan City. I'm very happy because na-accomplish natin yung gusto natin nangyari. Napisita na natin ang city ng Marawi at ang probinsya ng Lanao del Sur after so many long time already. Tagal na natin gusto pumunta dito kaso in the past, laging dinidiscourage tayo pumunta because of the safety concerns sa mga tao. Yung pala naman na misunderstood lang yung mga tao doon. So, ang ginawa natin ngayon, we hired a local guide ng taga-Iligan, si Kuya Romel. Ito yung number niya, just in case gusto niyo siyang i-hire. Meron siyang mga tour na that combines Marawi City at Iligan City. So, sinundo tayo ng motorsiklo doon kung saan tayo nag-stay. Actually, sinundo tayo sa may McDonald's. And from there on, nag-start ng ating journey papunta ng Marawi City. Dumaan tayo sa pinaka-sentro ng Iligan City. And then, kumaliwa tayo doon sa junction papuntang Marawi. Mula sa junction, it's about 30 kilometers. Paakyat. Sa Zigzag Road. So, probably mga isang oras bago tayo ngayon nakakyat. Pero, napakasinik ng dadaan. Ang ganda ng view dahil makikita mo yung winding road, yung Zigzag Road, at yung mga view ng dagat at ng bundok. So, finally, nakarating tayo doon sa welcome park ng Lanao del Sur. At tayo ay nagpicture-picture at nilapitan tayo ng pulis na nagbabantay doon at sinabi sa atin, pwede tayo mag-picture doon sa taas ng arko. So, ginawa natin din yan. And then nakausap din natin yung pulis. He's very happy na may mga tao ngayon bumibisita sa Marawi. Kasi sinabi niya, ang Marawi is one of the safest at saka mababetang mga tao natatakot lang dahil sa misconception about Marawi. So pinasok natin ang Marawi, parang napakaganda niya, makulay ang mga bahay. And then nauna natin pinuntahan ay ang tinatawag na Ground Zero. Ito yung naging location ng naganap na siege, Marawi siege noong 2017 from May to October. Talagang nasira yung lugar. At after 5 months, natapos din yung giyera sa Marawi. At ang iniwang destruction talagang nakakasama ng loob dahil
alam natin ng mga peace loving ng mga Maranao. So pagkatapos ng pinuntahan din natin yung mga mosque nasira din at ngayon unti-unti nang nire-rehabilitate. Pumunta din tayo sa tourism office kung saan sinalubong tayo at in-explain sa atin yung mga attractions sa Marawi. Inikot din natin yung sports complex, yung natira sa Bato Mosque, nagpa-picture din tayo. Lumapit tayo sa Lake Lanao na isa sa second largest lake in the Philippines. Pumunta tayo sa Mindanao State University. Inikot natin yung museum. Pumunta tayo doon sa provincial capital at may pang iba-ibang attraction sa Marawi, pati yung kilometer zero. So ngayon, masasabi ko na talagang napakatahimik, napaka-safe ng Marawi. Lalo na ngayon na yung mga na-meet nating mga Maranao, they're very happy to see us at nararamdaman natin yung kanilang warmth at saka hospitality. So kulang lang siguro ng understanding ang karamihan sa mga Pilipino. Kaya ang ginagawa natin, gusto nating ipakita na talagang tahimik at maganda ang Marawi. So ano bang hinihintay nyo? Pasyalan nyo na ang Marawi at marami kayong makikita. Mababait na mga tao, magandang tanawin. At madidiscover nyo ang unique culture at heritage ng mga Maranao. With that, maraming salamat sa panonood. Travel while you can. Until our next adventure. See you soon.